araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba, kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, "Napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanyang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat na ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa Diyos ang pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang.
Mga 90 metro lamang, pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang pagbati po ng maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Patuloy po tayo sa ating kagalakan sa pagdiriwang ng pagtatagumpay ng ating Panginoon sa kamatayan. At kasama ng kanyang pagtatagumpay ang biyaya na tayo din ay magtatagumpay sa ating kamatayan. Alam niyo, ang tanong ko ay, ano ba ang buhay pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? May pagbabago ba? At ang sagot ko ay, oo. May pagbabago sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, pagbalik natin sa ating mga tahanan, sa ating mga pinapasukang mga trabaho, ang ating mundo. Yun pa din naman, di ba? Problema pa din natin ang ating mga asawa at pamilya. Problema pa din natin ang ating mga kaibigan, kapitbahay at iba mga tao. Problema pa din natin ang ating mga sarili. At nako, kailangan talagang magdasal. Ang problema ng mundo, kabi-kabila. Hindi natin nasisiguro kung anong kinabukasan ang naghihintay sa bawat isa sa atin. Sa dami ng mga pangyayari na higit sa ating kakayanan na kontrolin. Pero hindi nababago. May pagbabagong hatid ang muling pagkabuhay ng Panginoon sa akin, sa inyo, at sa ating lahat. At ang pagkabagong ito ay walang iba kundi ang pagkakaroon ng pag-asa sa buhay. Ito ang isang biyaya na muling pagkabuhay ni Jesus sa gitna ng napakaraming kadiliman na hindi natin may tatanggi. Naririyan. Andyan yan. Pinagtitiisan. Pagod na nga tayong harapin. Marami na sa atin ang sumuko. Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ding liwanag tayong inaasahang darating. Sapagkat mayroon tayong pananampalataya at paninindigan, hindi dito sa kadiliman magtatapos ang lahat, kundi mayroong liwanag na sisilay isang araw sa buhay ng bawat isa. At yan ang hatid ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang pag-asa sa isang bagong pagsisimula. Ang pag-asa sa pagbubuo ng mga sira at watak-watak. Ang pag-asa sa paghilom ng mga sugat. Ang pag-asa ng pagbangon natin mula sa kamatayan at mula sa napakarami nating mga kabiguan. Ito ang karanasan ng ating mga ninuno sa pananampalataya noong panahon pa ng Panginoong Hesukristo, katulad sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng mga Gawa. Aba, hindi madali na sina Pedro at ang kanyang mga kasama, pati si Juan, ay dakpin dala ng kanilang pangangaral tungkol kay Jesus. Hindi madali ang karanasan ng lumpo na kanilang nakita sa kanilang pangangaral. Pero yung lumpo sa kapangyarihan ng ngalan ni Jesus na muling nabuhay ay nakasumpong ng kagalingan. At sina Pedro at Juan, kahit sila ay dinakip, ito'y naging pagkakataon upang maipahayag nila ang mabuting balita ng kaligtasan. At mula dito ay maraming tao mga naniwala na sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang karanasan
ng pag-asa. May pagkadakip, mayroong pagkakasakit, pero may biyaya. May bagong pagsisimula. May pagbubukas sa mas magandang buhay na siguro ni sa hinagap ay hindi natin inasahan o inisip. Ito din po ang karanasan ng mga apostoles sa ating ebanghelyo. Magdamag silang ng isda, pero wala ni isang huli. Huwag natin kakalimutan, ha? Ang mga alagad na ito ay mga mangingisda bago sila tinawag ng Panginoong Hesus. At malamang ay mga batikang mangingisda. Pero nangyari, bigo na sila dahil ang kanilang sinundang Panginoon ay namatay. Na hindi man lamang naipagtanggol ang sarili, kaya bumalik sila sa kanilang dating pamumuhay. Bumalik sila sa kanilang pangingisda. Pero nung nangyarit magdamag silang nangingisda, ay wala silang nahuli kahit na isa. Pero sa sitwasyong ito ng kanilang kabiguan, dumating ang Panginoon. At ang sabi, dyan sa kabilang bahagi ng bangka, ihulog ninyo ang lambat. At sumunod naman sila, pero mapapaisip ka, ano ang pinagkaiba ng tubig sa kanan at sa kaliwa? Pero to cut the story short, isang mahimala dahil napakasaganang huli ang kanilang naranasan. At ang sabi nila, it is the Lord, ang Panginoon iyon. At ang Panginoon na iyon ay ang Panginoon na nagpakasakit at namatay para sa atin. At sa kamatayan ay muling nabuhay. Anong hatid niya? Pag-asa. Kaya, tayo magugulat, tayo maiinis, tayo magtataka, ang Panginoon muling nabuhay. Bakit ang ating buhay, puro pa rin problema? Sa gitna ng lahat ng ating mga pinagtitiisan, hatid ng Panginoon ang pananabik. May katapusan ang lahat ng ito, at mas mabuti at mas maganda. Ang sigurado sa ating ibibigay. At sumainyo ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.